Paano kung isang araw, paggising mo, wala ng tao sa buong mundo? Hindi zombie, hindi rin tao, kundi mga nilalang na parang vampira. At ikaw na lang ang natitirang normal. Ito ang kwento ni Dr. Robert Morgan, ang lalaking araw-araw lumalaban pero gabi-gabi hinahabol ng takot. Taong 1968, tahimik ang buong lungsod. Walang sasakyan, walang tao, pero hindi ibig sabihin ligtas. Sa gitna ng katahimikan, mag-isa lang nabubuhay si Dr. Robert Morgan. Sa umaga lang siya pwedeng lumabas dahil pagdating ng gabi, ang buong mundo ay nagigising. Mga taong tinamaan ng salot na naging parang undead vampiric creatures. Takot sila sa araw, ayaw nila sa bawang, at natatakot sila sa salamin. At ang pinakadelikado, gusto nilang patayin si Morgan. Araw-araw, pare-pareho ang routine niya. Gigising siya, titingin sa calendar, at magmamarka ulit ng isang araw na nabuhay siya. Pagkatapos, kukunin niya ang mga gamit niya. Steak na kahoy, martilyo, baril, gasolina, at magsisimula na naman ang pangangaso. Pinupuntahan niya ang mga bahay. Isa-isa niyang hinahanap ang mga infected. Kapag nakita niya, itutusok niya ang stick sa puso at sisiguraduhin niyang patay na. Pagkatapos, susunugin niya ang mga katawan. Dahil kapag hindi sinunog, babalik ulit sila. Habang ginagawa niya ito, parang wala ng emosyon. Pero sa loob niya, unti-unti na siyang nauubos. Kapag palubog na ang araw, mabilis siyang umuuwi. Dahil sa gabi, sila naman ang naghahari. Ilalak niya ang pinto, isasara ang bintana, at magtatago sa loob ng bahay. At doon na magsisimula ang nightmare. Sa labas, nagkakatipon ang mga infected. Sumisigaw sila, tinatamaan ang pinto, tinatawag siya, Morgan, Morgan. At sa bawat gabi, parang unti-unti siyang nababaliw. Sa isang flashback, ipinakita kung paano nagsimula ang lahat. Noong December 1965, kumalat ang isang mysterious plague. Isa-isang nagkasakit ang mga tao at pati pamilya ni Morgan. Una, ang anak niyang si Kathy, namatay. At kalaunan, ang asawa niyang si Virginia. Noong panahong iyon, hindi pa alam ng gobyerno ang totoong nangyayari. Hindi nila alam na ang mga patay, babangon ulit. Ang mga bangkay ay sinusunugo sa public burn pit. Pero si Morgan, hindi niya kinayang sunugin ng asawa niya, kaya lihim niya itong inilibing. Isang gabi, bumalik si Virginia. Hindi na siya tao. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahay at sinubukang pumasok. Doon na pagtanto ni Morgan ang katotohanan. Ang plague ay hindi lang basta sakit. Ito ay sumpa. At para mabuhay, kailangan niyang patayin ang mga taong dati niyang mahal. Doon niya natutunan ang kahinaan ng infected. Steak sa puso, bawang, araw, salamin. Si Morgan ay isang doktor at gusto niyang malaman kung bakit siya lang ang hindi tinamaan. Napagtanto niya na posibleng immune siya dahil sa nangyari sa kanya dati sa Palama. Noong nakastation siya doon, nakagat siya ng vampire bat at posibleng ang kagat na iyon ang nagbigay sa kanya ng diluted version ng bakterya. Kaya sa dugo niya, may immunity at iyon ang dahilan kung bakit siya nabubuhay habang lahat ng tao ay naging halimaw. Isang araw, may nakita siyang aso. Kauna-unahang buhay na nilalang na nakita niya sa loob ng maraming taon. Mabilis siyang tumakbo. Sinundan niya ito. Umaasa siyang may kasama na siya sa wakas. Pero hindi niya nahuli.
Hanggang sa lumipas ang ilang araw, bumalik ang aso, sugatan, mahina at halos mamamatay na. Inalagaan niya ito. Sa unang pagkakataon, parang may dahilan ulit siyang mabuhay. Pero hindi nagtagal, napansin niya, nagbabago ang aso. Unti-unting nahawa. At sa huli, kailangan niyang gawin ang pinakamasakit. Patayin ito. Sinaksak niya ng stake ang aso at inilibing. At doon, tuluyan siyang gumuho. Kasi kahit ang pag-asa, namatay din. May nakita siyang babae. Isang normal na babae. Buhay. Tao. Ang pangalan niya ay Ruth. Pero natakot si Ruth sa kanya. Tumakbo ito palayo. Parang siya pa ang halimaw. Nagtaka si Morgan, pero sinundan niya ito hanggang sa makumbinsi niya si Ruth na sumama sa bahay niya. Pero sa loob niya, may kutob siya. May mali. Habang nasa bahay, napansin ni Morgan nang inilapit niya ang bawang, parang nanghina si Ruth. Sinabi ni Ruth na mahina lang sikmura niya, pero hindi naniwala si Morgan. Hanggang sa nakita niya, si Ruth ay nag-i-inject ng gamot sa sarili niya. Isang halo ng dugo at vaccine. Doon niya napatunayan, si Ruth ay infected. Pero hindi siya katulad ng iba. May kontrol siya sa sarili. May gamot silang iniinom para hindi tuluyang maging halimaw. Dito sinabi ni Ruth ang nakakatakot na katotohanan. May grupo sila. Mga infected, pero under treatment. At sila ngayon ang bagong society. Ang plano nila, rebuild the world. Pero papatayin nila ang mga natitirang normal humans. At sa tingin nila, si Morgan ang pinakamalaking threat. Dahil araw-araw, pinapatay ni Morgan ang mga infected. At para sa kanila, marami sa pinatay ni Morgan ay buhay pa. Hindi sila patay, kundi nagpapahinga. Kaya para sa kanila, si Morgan ang killer. Pero si Morgan, hindi siya sumuko. May idea siya. Tinanfuse niya ang dugo niya kay Ruth. At biglang gumaling si Ruth. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng pag-asa si Morgan. Kung kaya niyang gamutin si Ruth, baka kaya niyang gamutin ang buong mundo. Pero huli na, dumating ang grupo ni Ruth. Hindi para makipag-usap, kundi para patayin si Morgan. Pinatay nila ang mga infected na nasa labas at sinugod ang bahay. Tumakas si Morgan. Habang tumatakbo, hinahabol siya ng mga tao. May mga baril sila. Hindi sila halimaw, pero mas nakakatakot sila kaysa halimaw. Habang tumatakbo si Morgan, pumasok siya sa police station. Kinuha niya ang tear gas grenades. Sinubukan niyang pigilan ng mga humahabol sa kanya. Nagpakawala siya ng tear gas. Pero hindi pa rin siya nakatakas. Tinamaan siya ng bala. Sugatan, mahina, pero lumalaban pa rin. Hanggang sa umabot siya sa isang simbahan. Sa loob ng simbahan, napapalibutan siya. At doon, sa altar, sumigaw si Morgan. Tinawag niyang freaks ang mga tao. Pero ang katotohanan, sa mundo nila, si Morgan ang freak. Dahil siya na lang ang natitirang old human. At sa kanilang paningin, siya ang monster. Isang spear ang tumama kay Morgan. At doon, bumagsak siya. Dumating si Ruth. Hinawakan niya si Morgan habang naliligo sa dugo. At sa kanyang huling hininga, sinabi ni Morgan ang pinakamabigat na linya. They were afraid of me. Binigkas niya ang mga salitang nagpabago sa buong kwento. I am the last man on earth. At doon, namatay siya. Habang naglalakad palayo si Ruth, narinig niya ang iyak ng isang sanggol. May baby pa, may bagong buhay. At sinabi niya na ligtas na ang lahat ngayon. Pero ang tanong, ligtas ba talaga kung ang bagong mundo ay itatayo ng mga infected at ang mga normal ay papatayin? Sino ngayon ang tunay na halimaw? At yan ang movie recap ng The Last Man on Earth. Kung nagustuhan mo ang kwento, please like, subscribe, at comment. At kita-kits ulit sa susunod na recap dito sa channel.